One thing is obvious sa chart ng Bitcoin, it's just consolidating. So, pag gaganito po yung chart niya, very, 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 very effective ang GTF vaccine, yung grinding the futures. Bakit po? No? So, ganito po yan. So, for example, ang play na hinahanap mo is bear flag. Dahil hindi ka nag-antay ng breakout confirmation sa baba, matigas ang ulo mo, pumasok ka for example dito sa taas at 60,000. Sino short mo? Psychological resistance. O sige, short ko yan. Okay, expecting mo na i-break. Kaso bumasag sa taas. Umabot na 61. If tama yung position size and leverage mo, alright, hindi ka po maliliquidate. Look what happened. Andyan na po ulit sa entry price ninyo. So ngayon, magdi-decide ka, am I going to close this? Yes or no. Nasa sayo yan. But usually, pagka ganito po, I have to respect. Ano po ibig natin sabihin? Dapat yan, i-close mo na yan. Kasi bakit? Hindi na po yan yung play mo. Hindi na po bear flag yung play mo eh. Pinagbigyan ka na nga ng market, ayan na, binalikan na nga. Yan yung sinasabi natin. Pag nagko-conso yung market, bumabalik lang. The problem is with most traders, over-betting, over-leveraging. Kaya pag pitik na ganyan, okay, liquidated, yung pala bumalik. So yan, close muna dyan. The other day, okay, ito pa isang example. Meron din nagtatanong sa atin. Sabi niya, Tito, aabot pa ba ng 62K si Bitcoin? Nandito po yung price nun. Possible na umabot. Sabi natin gano'n. Kasi ayan yung resistance area po, sa 62K. Pero malapit na siya sa resistance area. That's what exactly na sinabi natin. Malapit na siya sa resistance area. So ano nangyari? Hindi siya umabot. Bumaba muna siya. Sabi niya, nakalong po kasi ko. Okay. Kung mali na naman yung leverage size mo, liquidated ka na naman, asan? Umabot ba ng 62? Ayun, 61.8. Nakatipi ka sana, kaso puro liquidation ang inabot mo. Ranging lang po yung si Bitcoin. So, importante yung position sizing. Importante yung risk management. Importante yung trade management.